Mr. Silent Channel. Kabanata 326 hanggang 330. Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, to be precise, ito dapat ang first grade Xingfeng Iron. Dapat mong malaman na ang Xingfeng Iron ay may napakataas na kalidad, ngunit ito ay likas na mayabang at hindi talaga may ilawan. Kaya, ang first grade Xiantian Iron yan ang limitasyon. Ngunit ito rin ang nangungunang material para sa mga ordinaryong mecha, ang nangungunang material para sa isang salita, kung ikaw ay interesado. Tama, ang 2 star meteorite na bakal na lumitaw sa kanyang mga kamay ay ang 2 piraso ng star meteorite na nakuha niya kay Feng Wuyo. Siyempre, maaari rin niyang piliin na magbenta kay Yuanan, ngunit pagkatapos ng lahat, ang relasyon kay Yuanan ay medyo maganda. Ang mismong star meteor na bakal ay napakabihirang at may mataas na kalidad. Ang libu-libong na forged na first grade star at meteorite na bakal ay maihahambing pa nga sa maraming espiritual na forging metal. Kung hindi siya nagbebenta sa mataas na presyo, siya rin ay nagsisisi sa kanyang sarili. Ang pang-araw-araw na problema sa pagkain ay dapat malutas. Kailangan niya ng maraming nutrisyon para lumakas ang kanyang qi at dugo. Gumawa ka ng presyo. Tumingin si Li Zengguo kay Tang Wulan. Pinitik ni Tang Wulan ang kanyang pulso at iniligpit ang 2 star meteorite na bakal. Mukhang hindi ka interesado, kaya kalimutan mo na. Pagkatapos nun, tumalikod na siya at umalis. Hoy, teka, bakit naiinip ka pa rin? Mabilis na pinigilan ni Li Zengguo si Tang Wulan. Para sa kanilang edad at antas ng paglilinang, ang one-word battle armor ay ang tanging paraan upang pumunta, at ang Shrek Academy ay may malaking pangangailangan para sa mataas na antas ng mga bihirang metal. Ang mga bituin at meteorite ay mga bagay na hindi matugunan. Wala akong masyadong kontribusyon na puntos. Walang magawang sinabi ni Li Zengguo, bumalik lang ako sa kolehiyo para mag-aral, may pera ako, pero hindi gaanong kalakihan ang mga kontribusyon na puntos. Hindi pa ako nagsisimulang kumita. Alam mo, ang mga puntos ng kontribusyon ng kolehiyo ay walang paraan upang kalkulahin ito gamit ang federal na pera. O, direktang bibigyan kita ng federal currency. Gumalaw si Tang Wulan sa kanyang puso, ngunit umiling, at sinabing, hindi, tumatanggap lang ako ng mga kontribusyon o pagpapalitan ng mga espiritual na bagay. Espiritual na nilalang. Anong uri ng espiritual na nilalang ang gusto mo? Naghihinalang tanong ni Li Zengguo. Sinabi ni Tang Wulan, gusto ko ang Millennium Earth Dragon Crystal, Millennium Ice Merrow, Millennium Dragon Spirit Grass, Millennium Life Grass, ang 4 na ito. Bakit hindi mo kunin? Sabi ni Li Zengguo, gago ka ba? Ang kabuuang halaga ng 4 na espiritual na bagay na ito ay tiyak na higit pa sa iyong star meteorite na bakal. Ang pambihirang antas ng 1,000 taong gulang na espiritong damo, ngunit higit pa kaysa sa bituin at meteorite na bakal, ito ay isang espiritual na bagay na maaaring magpahaba ng buhay, at ito ay maaaring matagpuan kahit saan. Marami sa 4 na espiritual na bagay na ito, hahanapin ko kayong 2 upang ipagpalit ang mga ito. 2 uri. Natigilan si Tang Wulan, at ngumiti, bueno, lahat tayo ay mga working study na estudyante kung tutusin, at hindi ito madali para sa lahat. 2 ang 2. Kung gayon gusto ko ang 1,000-year spirit grass at ang 1,000-year dragon spirit grass. Parehong ito. Makukuha mo ba? Namilog ang mga mata ni Li Zengguo, sabihin mo muna sa akin, paano nanggaling ang iyong 2 bituin na meteorite? Hindi itinago ni Tang Wulan kung paano siya nahuli ni Feng Wuyo, hinayaan niya ang kanyang sarili na pumili ng mga bihirang metal para sa forging, kinuha niya mismo ang star at meteorite na bakal, at maikling ipinaliwanag ang proseso ng double forging sa unang baitang. Ibig mong sabihin, itong 2 piraso ng bituin at meteorite na bakal ay parehong unang baitang ng libong forging na natapos mo. O sabay-sabay? Tanong ni Li Zengguo na kumikislap ang mga mata. Tumango si Tang Wulan, walang dapat itago. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo si Elder Feng. Ito ang aking pang-4 na antas ng panday na badge. Habang nagsasalita, kinuha niya ang kanyang badge at iniabot. Kinuha ni Li Zengguo ang badge at pinagmasdan itong mabuti. Pagkaraan ng ilang sandali, tumango siya at sinabing, okay na ang badge. Okay, ang deal. Tutulungan kitang mahanap ang Millennium Dragon Spirit Grass at Millennium Life Spirit Grass. Bigyan mo ako ng 1 linggo, sa panahong iyon, hindi maibebenta ang Star Meteorite Iron sa iba. Ang isang salita ay naayos na. Nakangiting itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kamay, at hinampot siya ng kanyang mga palad. Nang umalis si Tang Wulan sa silid ni Li Zengguo, ang kanyang mukha ay nagpakita na ng malafax na matagumpay ng ngiti. Siya ay orihinal na nagplano upang humingi ng isa sa 4 na espiritu. Ito ay medyo hindi mapakali. Kahit na ang star meteorite na bakal ay napakahalaga, ang pinakamahalagang bagay ay na ito ay bihira, dahil hindi ito maaaring umabot sa itaas ng espiritual na forging, palaging may presyo. Ayon sa pagtatansya ni Tang Wulan, ang 1 piraso ng star meteorite ay nagkakahalaga ng 2 o 3 milyong federal na barya, at ang 2 piraso ay nagkakahalaga ng 5 o 6 na milyon. At ang 4 na espiritong nilalang na gusto niya ay kailangan lahat para sa lakayin ang 3 selyo. Ang anumang uri ng halaga ay higit sa 5 milyong federal na barya. Tama si Li Zengguo. Masyadong bihira ang 1,000-year life plant.
Bukod dito, walang magbebenta ng pagkakataon. Gaano man kahalaga ang pera, mahalaga ba itong mabuhay? Sa mahabang panahon, ang pinakamahalagang espiritong nilalang sa langit at lupa ay nasa uri ng mahabang buhay. Kaya naman, nang sabihin ni Lezengyo na bigyan siya ng pinakamaraming dalawa, halos tumawa siya ng malakas. Nagsumikap siyang mag-ipon ng mahigit 3 taon bago niya nakuha ang sapat na 4 na espiritual na nilalang para sa lakayin ang pangalawang selyo. Gamit ang ikatlong layer ng selyo, kalahati ng mga espiritual na artifact ay nakuha, na kung saan ay mabuti at hindi maaaring maging mas mahusay. Sa mahabang panahon na darating, ako ay magiging mas kalmado, at maaari akong gumugol ng mas maraming enerhiya sa paglilinang. Gayunpaman, ang hindi niya nakita ay pagkatapos niyang lumabas, si Lezengyo ay nagpakita rin ng nakakalokong ngiti sa kanyang mukha, ang kanyang ekspresyon ay parang maliit na fox. Sure enough, may mga talento na lumalabas sa working study student na ito. Para maka-forge ng first grade star meteorite na bakal, iyon ay dapat ang forging level ng 4th level pick. Hayaan mo siyang makamura ng kaunti, at itatag sa kanyang puso ang katayuan ng kanyang kapatid bilang local tyrant. Hindi dahil may magagandang bagay na binibigyang prioridad sa akin. Ano ang pinakamahalagang bagay sa pamilya, pera at mga bagay na ito? O 4 na taong gulang, at ang isang pang-4 na antas na panday sa edad na ito ay hindi pa nakarinig tungkol dito. Sa pananaw ni Lezengyo, hindi lahat ay maaaring maging isang lokal na malupit, at ang mga lokal na tyrant ay may kaalaman sa mga lokal na tyrant. Ang tila disadvantage na negosyo ay nagbibigay sa nagbebenta ng magandang kalagayan, at ang unang bagay na naiisip ay ang lokal na malupit. Ang mga taong naging lokal na malupit sa mahabang panahon at naipon ng mga kontak ay hindi maihahambing sa mga biglang yumaman. Kapag ang isang kayamanan ay ipinanganak, ang pagkakataon na mahulog sa mga kamay ng isang lokal na malupit ay mas mataas kaysa sa isang taong yumaman sa isang gabi. Bakit? Ginamit ng mga lokal na tyrant ang sarili nilang mga lokal na tyrant para magtatag ng sapat na malusog na relasyon. Ang limitasyon ni Tang Wulan ay ginamit niya ang presyo sa merkado upang sukatin ang halaga ng bituin at meteorite na bakal, sa halip na kunin ang kanyang potensyal sa hinaharap dito. Ang isinaalang-alang ni Lezengyo ay itatag ang relasyong ito. Bawat isa ay may kanya-kanyang ideya, at nararamdaman ng lahat na nakuha nila ito. Bago ang formal na klase ngayon, hayaan mo akong magsalita tungkol sa dalawang bagay. Una, pagkatapos ng klase ngayong umaga, bibilanggan ng mga miyembro ang bilang ng mga mag-aaral sa iyong mga majors, ay report sila sa mga kaukulang asosasyon, at sasali. Ito ay hindi nag-aatubili, kung ayaw mong sumali sa asosasyon ng kolehiyo, maaari mo rin. Kung sasali ka, magkakaroon ng serye ng mga preferensyang patakaran. Kailangan mo ring pag-aralan ang iyong asosasyon, kung saan ang iyong propesyon sa sekundarya, hindi mo kayang bayaran ang iyong asosasyon. Mga contribution point lang ang sinisingil. Tumayo si Shen Yi sa podium na nagpahayag ng mga gawain ng mga miyembro ng komite. Susunod, ang instructor na si Wu Changkong ang magtuturo sa lahat. Tumango si Shen Yi kay Wu Changkong, at pagkatapos ay ibinigay ang kanyang posisyon. Sayaw ng guro. Walang kamalay-malay si Tang Wulan na umupo ng tuwid. Matapos lumakad si Wu Changkong sa podium, ang kanyang mga mata ay dumaan sa buong klase. Nang tumayo siya, tila bumaba ng ilang minuto ang temperatura sa buong silid-aralan. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya subconsciously. Sa unang araw ng araw na ito, opisyal na magsisimula ang klase. Ang sesyon ng pagtuturo ng Shrek Academy ay ibang-iba sa iyong nakaraang akademya. Tungkol sa iyong kaukulang pagsasanay sa martial arts at mga issue sa martial arts, maaari mo akong kausapin o si Teacher Shen pagkatapos ng klase. Pag-aaral. Sa kurso ngayon, natututo ako ng introduction sa paggawa ng mecha. Paggawa ng mecha. Natigilan si Tang Wulan. Bakit nagsalita si Teacher Wu tungkol sa paggawa ng mecha? Hindi ba nila gustong mag-cultivate para maging armor masters in the future? Walang pakialam na sinabi ni Wu Changkong, sa inyo, ang ilan sa inyo ay nag-aaral ng mecha design, mecha manufacturing, at mecha repair and forging. Sa madaling salita, ang 4 na bahaging ito ay maaaring pagsamasamahin para makumplito ang isang mecha. Kayo ay talagang curious ako, kung bakit ang akademya ay nagtuturo ng mecha manufacturing. Iyon ay dahil, kung gusto mong maging isang battle armor master, kailangan mo munang matutunan ang battle armor, mecha. Ang high-end na mecha ay hindi mas mababa sa low-end na battle armor. Ang material mismo ay nauugnay sa forging. Ang disenyo ang tumutukoy sa antas nito. Ang pagmamanupaktura ang nagdedetermine kung ito ay ganap na maisa sa katuparan, at ang pagkukumpuni ay tumutukoy kung gaano katagal ito magagamit. Ito ay kapareho ng battle armor. Wala itong pagkakaiba. Pag-usapan muna natin ang mga prinsipyo ng mecha. Sinimulan ni Wu Changkong ang klase. Ang introduction sa mecha manufacturing na sinasabi niya ay hindi lang mecha manufacturing. Kasama rin dito ang lahat ng 4 na aspeto ng forging, design, manufacturing, at repair. Kinakausap niya ang kabuuan. Matapos ang takbo ng umaga, naging mas malinaw ang konsepto ni Tang Wulan sa mecha. Pagkatapos ng mga estatistika ng klase, 8 lamang sa 101 mag-aaral sa klase ang pumili ng pamemeki bilang kanilang pangalawang karera.
Ito na raw ang pinakamaraming tao kailanman. Kabilang sa mga ito ay sina Tang Wulan at Yang Yansaya. Ang bilang ng mga disenyo ng mecha ay pinakamalaki, na may 34 na tao, at ang paggawa ng mecha ay pangalawa lamang na may 31 katao, at ang natitira ay mga pag-aayos ng mecha. Sa relatibong pagsasalita, ang tatlong pangunahing sub-occupation ay medyo balanse. Pagkatapos ng klase, mananatili ang 4 na miyembro ng klase. Inanunsyo ni Shen Yi ang pagtatapos ng paglabas ng klase. Nanatili sina Tang Wulan, Gu Yu, Wu Saidua at Luo Guixing. Pupunta ka sa iba't ibang asosasyon ng kolehiyo upang magulat at magparehistro mamaya. Kasabay nito, mayroon kang isa pang gawain upang pag-usapan ang mga bagay sa pagpapangkat. Kailangan mong italaga ang lahat ng mga mag-aaral maliban sa iyong 4 sa 4 na pangunahing kategorya ng forging, disenyo, pagmamanupaktura, at pagkukumpuni. Ang mga trabaho ay nahahati ng pantay-pantay. Ang bilang ng mga pekeng ay ang pinakamaliit, na may 8 na lamang. Pagkatapos, mayroon silang 7 grupo na natitira. Pagkatapos, mayroon silang 7 grupo ng tang. Upang maunawaan ang lakas ng mga mag-aaral ng iyong sariling hanap buhay at grupo. Tumanggo si Tang Wulan at sumang-ayon. Ang mga miyembro ng klase ay maaaring makakuha ng mga subsidyo para sa mga puntos ng kontribusyon, ngunit ang mga puntos ng kontribusyon ay malinaw na hindi para sa wala. Narito ang enrollment registration form, na nagtatala ng sub-professional level ng bawat mag-aaral, sariling soul power level, at martial spirit. Maaari itong pag-usapan at pag-aralan ng 4. Sunod-sunod na umalis ang ibang mga estudyante, tanging sina Tang Wulan, Gu Yu, Luo Guixing at Wu Siduo lang ang naiwan sa silid-aralan. Sa pagtingin sa impormasyong nasa harapan nila, nanatiling tahimik silang 4. Si Luo Guixing ay palaging mukhang kalmado at nanatiling tahimik, na may mahinang ngiti sa mukha ni Tang Wulan nang una niya itong makita, na ginagawang imposible para sa mga tao na malinaw na malaman kung ano ang kanyang iniisip. Si Wu Siduo ay may malamig na tingin, habang nasa harapan niya ang kanyang mga kamay, malamig na nakatingin kay Tang Wulan. Samaandal si Gu Yu sa upuan, kalmado ang kanyang mukha. This is the first time we work together, so pag-uusapan ko muna. Nakangiting sabi ni Tang Wulan. Siya ang pinuno ng squad, kaya natural na gawin ang aking bahagi sa oras na ito. Ang mataas na posisyon ay nangangahulugan ng malaking responsibilidad. Ayon sa opinyon ng guro, ang bilang ng mga grupo ay tinutukoy ng pinakamaliit na bilang ng mga sub-profesional. Kung wala ako, mayroong kabuuang 7 nagsasanay sa panig ng forging, ibig sabihin, nahahati sila sa 7 grupo. Ang bawat grupo ay may master ng forging, at ito ay kung ano lamang ang mga kasanayan doon. Tiningnan ko lang ito saglit. Sa 7 mga pekeng, mayroong isang pangatlo, isang antas ng blacksmith's level blacksmith. Level 2 at 3rd level blacksmiths bagamat may agwat sa pagitan ng mga dibisyon, ito ay medyo mas mabuti. Ang first level forging divisions ay mas masahol pa, para sa pagiging patas ng pagpapangkat, mangyaring isaalang-alang ang staffang sa disenyo, pagmamanupaktura at pagpapanatili para sa grupong ito. Tumanggo si Gu Yu, wala akong problema dito. Ang design assistant ang may pinakamaraming bilang ng tao. 34 na tao ay nahahati sa 7 grupo, 6 na grupo ng 5 tao, at isang grupo ng 4 na tao. Ang 4 na tao na grupo ay kapareho ng 3rd level forger. Teacher. Gagawa ako ng pantay na pamamahagi ng kabuuang antas. Sinabi ni Luo Guixing, wala akong problema dito, ipamahagi lang ito ng pantay-pantay. Hindi mahirap. Magsimula tayo ngayon, at tapusin ang proseso ng maaga o umalis sa paaralan. Habang nagsasalita, ngumiti siya kay Tang Wulan. Mukhang napaka-friendly. Tumanggo lang si Wu Siduo, ngunit walang sinabi. Ang pagpapangkat ay hindi mahirap, at sa ilang sandali, 4 na tao na ang makakagawa nito. Imposibleng tansyahin ito ng ganap, subukang makamit ang balanse ng lakas. Pagkatapos ng grupang, sinabi ni Tang Wulan, kung gayon, lahat, bumalik at magpahinga muna. Ibibigay ko ang sitwasyong ito sa pagpapangkat kay Teacher Shen. Ngumiti si Luo Guixing at sinabi, kung gayon ang pinuno ng squad ay magsisikap. Pagkatapos niyang magsalita ay tumayo na siya at umalis. Malamig ang mukha ni Wu Saidua, at tumayo siya at umalis nang walang kumusta. Nang umalis sila, tiningnan ni Gu Yu ang mukha ni Tang Wulan at sinabing, hindi magaling ang pinuno ng squad na ito. Sa tingin ko maraming tao ang hindi pa rin kumbinsido. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, normal din ito. Ang lahat ng makapasok sa Shrek Academy ay ipinagmamalaki ng langit. Sino ang hindi magkakaroon ng kahit anong personalidad? Dahan-dahan lang. Kung balang araw ay hindi umabot sa level ang kakayahan ko, o kung sinong mas bagay kaysa sa akin, at hindi ko na kailangang maging monitor. Tara na, ipapadala ko muna ang mga materyales kay Teacher Shen, at pagkatapos ay bumalik sa pagsasanay. Bagamat ang pagkain araw-araw ay kumukonsumo ng marami sa kanyang mga kontribusyon na puntos, si Tang Wulan ay nagkaroon na ng malinaw na pakiramdam sa nakalipas na 2 araw. Sa pagbilis ng pagtaas ng sigla at dugo, maging ang bilis ng kanyang profound Tia Ingong cultivation ay tumaas, at ang pagtaas ng soul power ay makabuluhang pinabilis. Isa itong magandang senyales. Hindi naman siya masyadong malayo sa 30th level.
Nakilala niya ang pagkakasunod-sunod ng kanyang paglilinang, at ngayon ang pinakamataas na prioridad ay ang mag-upgrade sa level 30, na magiging isang qualitative leap. Sa halip na magmadali upang makakuha ng mga puntos ng kontribusyon, magkakaroon ba ng mas kaunting kontribusyon pagkatapos ng isang mas matatag na espiritual na pagpapanday? Hindi sa banggitin ng anumang bagay, ito ay nasa panig ng Class 1. Kapag gusto mong maging isang dalawang salitang sandata sa labanan sa hinaharap, sino ang hindi nangangailangan ng maraming espiritual na forging metal? Ang paggawa ng battle armor ay hindi 100% matagumpay. Sa kabaligtaran, mas mataas ang kalidad ng metal, mas mataas ang pagkakataon ng pagkabigo sa pagmamanupaktura. Naramdaman na ni Tangwulan ang mga benepisyong hatid ng Vice Professional High. Siya ay may background ng isang Master Forging, at iba pang mga mapagkukunan ay maaaring ipagpalit para sa Forging. Sa makatuwid, ang pagkakasunod-sunod ng paglilinang na binuo niya para sa kanyang sarili ngayon ay mag-upgrade muna sa antas 30, at pagkatapos ay upang gawing perpekto ang espiritual na pagpapanday. Kasabay nito, alamin ang may katuturang kaalaman sa mecha at battle armor. Tulad ng aktwal na labanan, may iba pang mga bagay na maaaring itulak pabalik. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang espiritu ay nasa antas ng milenyo na, at hindi na kailangang mag-attach ng pangalawang espiritu sa ika-30 na antas. Ang maliit na ginintoang liwanag ay maaaring magbigay sa kanya ng ikatlong kakayahan ng espiritu. Nakuha ni Shen Yi ang listahan ng mga grupo ni Tangwulan. Matapos basahin ito ng maikli, tumanggaw siya at sinabing, napakahusay. Nagsumikap ka. Tangwulan, bilang pinuno ng squad, mas mabibigat ang iyong mga responsibilidad sa hinaharap. Kailangan mong maging handa sa pag-iisip. Oo. Nangako si Tangwulan, ang mabigat na tungkulin ay may mga benepisyo ng mabigat na tungkulin, na magbibigay sa kanya ng mas maraming pagkakataon para sa karanasan. Tiningnan siya ni Shen Yian ng malalim at sinabing, ang Shrek Academy ay palaging nakatutok sa paglinang ng mga komprehensibong talento, ngunit kasabay nito, linangin din nito ang ilang mga espesyal na talento. Mayroon kang kakaibang talento sa pagpapanday, kaya huwag kang magpahinga. Nabalitaan kong kinuha ka ni Feng Lao noong araw na iyon. Mapait na ngumiti si Tangwulan at tumanggo, huwag kang mag-alala, miyembro na ako ng ating Shrek Forging Association. Medyo wala rin siyang magawa nang banggitin niya si Feng Wuyo. Baliw talaga itong matandang Feng, pero buti na lang at malapit na ang teacher ko. Sa usapin ng pamemeki, si Tangwulan ay tiwala pa rin sa kanyang guro. Sino ang tumawag sa akin? Sa sandaling ito, isang malakas na boses ang nagmula sa labas ng pinto, at isang magulo na pulang buhok na si Feng Lao ang pumasok. Nang makita si Tangwulan, lumiwanag ang kanyang mga mata, haha, hinahanap kita anak. Wala talagang effort ito, anak, hintayin mo muna ako. Shen Yi girl, may mali ako. Pag-uusapan kita. Magandang matandang Feng. Tumayo na si Shen Yi at magalang na sumaludo kay Feng Wuyo. Kinawean ni Old Feng ang kanyang kamay at sinabing, okay, wala akong ganoong karami. Ang gusto kong talakayin sa iyo ay tungkol sa munting lalaki na ito. Kakaiba ang batang ito sa panday, gusto ko siyang sanayin ng mabuti, ngunit siya kung tumanggi kang sambahin ako bilang isang guro, ano ang palagay mo tungkol sa bagay na ito? Napatulala si Shen Yi, at tumingin kay Wu Zhangkong na nasa iisang opisina na parang humihingi ng tulong, iniisip ang sarili, paano ko malalaman ang gagawin? Hindi ba ako isang panday? Hindi pwedeng pilitin ang iba. Lumapit si Wu Zhangkong at sinabing, Feng Lao, hello. Alam mo rin na sa industriya ng reproduksyon, tayo bilang mga guro ay may karapatan lamang na magmungkahi, ngunit hindi ang karapatang magdesisyon. Nasa kanya ang lahat. Hindi mo ba siya makumbinsi? Palagi itong malamig, ngunit napakatalam ng mga salita, at diretsyo niyang sinipa ang bola pabalik. Ngumuso si Feng Wuyo, anak, wala na akong ibang natutunan sa mga taon na ito, pero hindi masamang matuto sa putikan. Okay, hindi ko nasasabihin. Anyway, nandito ako para sabihin sa iyo, huwag kang gumawa ng arrangement para sa kanya in the future. Ang gulo, mas marami siyang oras para mag-practice ng pamemeki sa akin. Go, anak, sundan mo ako. Anyway, I'm here to tell you, huwag kang gumawa ng arrangement for him in the future. Ang gulo, mas marami siyang oras para mag-practice ng forging sa akin. Go, bata, dapat sundan mo ako. Anyway, I'm not care me a teacher, you are don't in the future. Sisang-ayon man o hindi, ako ang iyong guro. Habang nagsasalita, hinawakan niya ng isang kamay ang balikat ni Tangwulan, at naglakad palabas habang karga-karga siya. Walang magawang sinabi ni Tangwulan, Older Feng, huwag mo akong hilahin, sasama lang ako sa iyo, at hindi ako makakatakas. Hehe. Tapos pumayag ka bang maging apprentice ko? Nakangiting sabi ni Old Feng. Sinabi ni Tangwulan, tama ka, estudyante mo ako sa akademya. Dahan-dahan niyang binago ang pahayag ni Feng Lao. Ha! Hindi magtatagal para maunawaan mo na may hinaharap kasama si Lao Su, na mas mahusay kaysa sa maliit na lalaki mula sa Blacksmiths Association. Paglabas niya ng bahay, agad na ipinakita ni Feng Wuyo ang kanyang flamboyant side gamit ang kanyang mga kamay. Hinayla si Tangwulan, agad na bumilis, muling lumitaw ang pakiramdam ng nakasakay sa mga ulap,
At pagkatapos lamang ng ilang paghinga, nakarating sila sa pintuan ng forging room ni Feng Wuyu noong huling pagkakataon. Nagkatinginan sina Shen Yi at Wu Changkong sa opisina, at bumulong si Shen Yi, mabilis nang magsimula si Old Feng. Gusto mo bang sabihin sa guro ang tungkol dito? Tumango si Wu Changkong, kailangan ko pang kamustahin ang guro. Kakaiba ang personalidad ni Old Feng. Ang batang ito na si Wulan ay mukhang napakatalino at maaaring maging isang tao, ngunit mayroon din siyang matigas na bahagi sa kanyang puso. Kung sakaling magkaroon sila ng alitan, mayroong isang guro. Oo, mabuti na mula sa Kanzuan. Tinanong ni Guyu si Wu Changkong, Teacher Wu, wala sa panganib si Wulan, tama ba? Umiling si Wu Changkong at sinabing, hindi totoo yan. Si Feng Lao ay isa sa pinakamagaling sa akademya. Bagamat may kakaiba siyang personalidad, tutok na tutok siya sa pagpapanday. Sa totoo lang, hindi angkop ang kanyang talento para sa pagpapanday, ngunit ito ay umaasa sa kanyang tiyaga. Nagsimula lamang siyang matutong magpanday sa edad na 48, ngunit sa bandang huli, 8 ang kanyang mga pagsisikap, at sa bandang huli ay nagkaroon siya ng isang 8 antas. Kaya naman, may kanya-kanyang teorya si Feng Lao sa pagpapanday at hindi masamang mag-aral siya. Mabuti naman. Teacher Wu at Teacher Shen, babalik muna ako. Umalis si Guyu sa gusali ng pagtuturo at hindi direktang bumalik sa work-study dormitory. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, naglakad siya palabas ng kolehiyo. Feng Wuyu Forging Room. Old Feng, ayaw kong magsanay ng forging ngayon. Tiningnan ni Tang Wulan si Feng Wuyu nang walang magawa at sinabi. Nanlaki ang mga mata ni Feng Wuyu, bakit? Ang kaunting tagumpay ay nakapagpapalaki sa akin. Sinasabi ko sa iyo, sa mundong ito, ang pagtitiyaga lamang ang susi sa tagumpay. Ang pagpupursage ay tagumpay. Narinig mo na ba ang pangungusap na ito? Huwag mong isipin na mayroon kang talento. Maaari kang ipagmalaki at kontento sa sarili. Para sa anumang propesyon, kung nais mong maabot ang dulo, ang kailangan mong bayaran ay hindi mabilang na dugo at pawis. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kamay upang huminto, naiintindihan ko ang sinabi mo, at hindi ako kailanman naging tamad. Ngunit ang mga bagay ay inuuna. Para sa akin ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay hindi pamyamiki, ngunit pagpapabuti ng paglilinang ng kapangyarihan ng kaluluwa. Talagang mararamdaman mo na wala pa rin ako sa level 30, upang maging tumpak, sa antas 28. Ang antas ng kapangyarihan ng kaluluwa ay lubhang nahihirapan sa pag-unlad, kaya ko nang napigilan ang aking espiritual na antas. Hindi mo ba ito itinatanggi? Bagamat ang lakas ng aking katawan ay mas mataas kaysa sa aking mga kapantay, kailangan ko pa ring magkaroon ng hindi bababa sa ika-30 na antas ng kapangyarihan ng espiritu kung gusto kong subukan ang espiritual na pagsasanay sa ilalim ng iyong patnubay, ngunit, wala akong sapat na kapangyarihan sa espiritu, hindi ko ito mapigilan. Nang marinig ang kanyang sinabi, natigilan din si Feng Wuyu, at napahawak sa kanyang buhok, mukhang may katuturan, oo. Maaari mong maabot ang pang-4 na antas na rurok sa edad na ito, at maaari mo talagang subukan ang espiritual na pagsasanay. 30 ka na. Ang antas ng antas ay maaaring huwad. Noong nagsimula siyang mag-aral ng forging, napakataas na ng kanyang cultivation level, at hindi niya kailanman naisip ang isyu sa pagitan ng forging at soul power. Ngayong sinabi ito ni Tang Wulan, napagtanto niya ito. Sinabi ni Tang Wulan, ang aking likas na lakas ay medyo malaki, at ang aking lakas ng katawan ay mataas, na bumubuo sa kakulangan ng kapangyarihan ng kaluluwa sa isang tiyak na lawak. Ito ay dapat na posible sa antas 30. Nagtagumpay siya sa level 28, at sa level 30 ay magiging kalidad. Siyempre, walang problema sa paglukso. Hindi bababa sa walang panganib. Kumunot ang noo ni Feng Wuyu, tumango, at sinabing, ito ay makatwiran at makatwiran. Ngunit, anak, huwag mong isipin na ito ay pipigil sa akin sa pagtuturo sa iyo ng pamyamiki. Hindi ba ito antas 30? Mayroon akong paraan. Ngunit, kailangan mong magbayad ng kaunting presyo. May paraan ka ba? Saglit na natigilan si Tang Wulan. Mayroon bang anumang shortcut upang mapataas ang kanyang espiritong kapangyarihan? Humalaklak si Feng Wuyu, syempre, may paraan. Matutulungan kitang direktang mapataas ang iyong espiritong kapangyarihan sa level 30, na magbibigay daan sa iyo na makalusot. Gayunpaman, ang presyong ito ay medyo mataas at kailangan mong magbayad ng ilang mga gastos sa iyong sarili. Well, ang gastos na ito ay upang ikaw ay maging the top 10 spiritual forging ay gumagana pagkatapos ng 5th level blacksmith. Ano sa palagay mo? Hindi na kailangan. Tumanggi si Tang Wulan ng walang pag-aalinlangan. Saglit na natigilan si Feng Wuyu, ano ang problema mo sa anak mo? Soul Master, sino ba naman ang ayaw pahusayin ng cultivation level sa lalong madaling panahon? Alam mo, I dare to say it, garantisadong walang side effects. Ang edad ng Soul Master ay may malaking kaugnayan sa mga tagumpay sa hinaharap. Sa parehong edad, ang iyong soul powers cultivation ay talagang hindi mo maaabutan. Hindi may iwasang lumawak. Si Tang Wulan ay mukhang hindi nakapasok. Hindi na kailangan, Feng Lao. Sa tingin ko, mas mabuting pagbutihin ang aking kapangyarihan ng kaluluwa ng hakbang-hakbang. Naniniwala ako na maaari itong lumagpas sa 30 sa loob ng 2 buwan sa pinakamaraming level up.
Mula nang masira ang pangalawang Golden Dragon King Seal, ang kanyang sigla at kapangyarihan sa dugo ay lumago ng husto, at ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay lumampas din sa ika-28 na antas. Kamakailan, halatang naramdaman niya na ang bilis ng kanyang paglilinang ay bumilis. Kahit na ang ika-30 na antas ay isang bottleneck, tiwala siya na makukumpleto niya ang pambihirang tagumpay sa loob ng 2 buwan. Higit pa rito, natuklasan ni Tang Wulan na sa pamamagitan ng seal breakthrough ng kanyang Golden Dragon King, pagkatapos na tumaas ng husto ang lakas ng sigla at dugo, ang bilis ng paglilinang ng kapangyarihan ng kaluluwa ay bumuti din. Bagamat nasa likod niya ngayon ang kanyang mga kasama, unti-unti na siyang hahabol sa hinaharap, basta't magpapatuloy siya. Basagin ang selyo. Hindi pa sapat ang alam ni Feng Wuyo tungkol kay Tang Wulan, at hindi siya maka-advance kasama si Tang Wulan, 10 piraso ng spiritual forging, magkano iyon? Isang konserbatibong pagtatansya, iyon ay hindi bababa sa 50,000 puntos ng kontribusyon. Ilang tonelada ang makakain nito. Ang mga gastos sa pagkain ay magagamit sa loob ng ilang buwan. Paano niya ito magagawa sa ilalim ng mga kalagayan ng nakakabaliw na paraan ng pagkain ni Tang Wulan? Mas gugustuhin niyang magsanay ng kaunti ng mag-isa kaysa handa siyang magbayad ng ganoon kataas na halaga. Sa makatuwid, ito ay hindi na siya ay walang malasakit, ngunit siya ay hindi handang gawin ang kanyang 10 espiritual na pagsasanay. Bali ba ang ulo ng anak mo? Malaking bagay, ang matandang ito ay galing sa material na pang-forging. At saka, napakabuti rin ito para sa iyo. 10 piraso ng pandayan ay sapat na para sumikat ka sa panlabas na patio. Hindi, salamat. Ang ulo ni Tang Wulan ay kamukha ni Bulengo. Wag na lang. Good boy, galit na galit ako sa iyo. Pinandilatan siya ni Feng Wuyo gamit ang isang galit na balbas, ngunit wala siyang magagawa kay Tang Wulan. Ayoko na, paano ko gagawin? Sinabi ni Tang Wulan, matandang Feng, huwag kang mag-alala, babalik muna ako at magsasanay ng husto. Kapag nalampasan ko ang ika-30 na antas, tiyak na pupunta ako sa iyo upang talakayin ang paraan ng espiritual na pagpapanday. Pagkatapos ay aalis muna ako. Sa ilalim ng titig ni Wuyo, si Tang Wulan ay bahagyang lumayo. Hindi siya pinigilan ni Feng Wuyo sa pagkakataong ito, tama si Tang Wulan. Hindi siya maaaring magpatuloy sa pag-aaral ng forging noong siya ay wala pang 30th level. Malinaw na nakikita ni Feng Wuyo ang antas ng pagpapanday ng Xingmit Iron noong araw na iyon, tiyak na ito ang pang-4 na antas ng tuktok, at hindi na siya magiging mas malakas pagkatapos ng pagsasanay. Gayunpaman, ang mabahong batang ito ay ayaw lamang tanggapin ang kanyang kabaitan. Hindi ba magandang pumunta ng diretsyo sa level 30? Hindi mahal ang 10 piraso ng forging. That thing, I have to give up this old face. Ngunit tumanggi siya ng ganoon ka-simple. Gumaan din si Tang Wulan nang umalis siya sa Feng Wuyo forging room. Talagang natatakot siya na ang matandang Feng ay magiging baliw at hindi makatwiran, at iyon ay magiging mahirap. Buti na lang matino pa si Feng Lao. Siyempre, ang pagpapanday ay mahalaga, ngunit iyon ang susunod na yugto. Gayunpaman, masyado rin siyang na-curious, ano nga ba ang paraan na sinabi ni Feng? Makakatulong ito sa isang Soul Master na pagbutihin ang kanyang soul power cultivation ng walang anumang side effect, at ito ay masira ang bottleneck sa isang iglap. Marahil ito ay isang makapangyarihang langit at lupang espiritual na nilalang. Kalimutan mo na, ayoko, masyadong mahal ang 10 pirasong forge. Ito ay walang paraan para sa kanya upang makasakit, gusto niyang pagbutihin ang kanyang sigla, makatipid ng pera upang makabili ng isang espiritual na bagay na sumisira sa selyo, hindi niya magagawa ito nang hindi nakatutuya. Pagkatapos ng susunod na 16 na taong gulang, isang selyo ang sisirain bawat taon, at kung isa sa alang-alang mula sa mga espiritual na bagay na kailangan upang masira ang selyo ngayon, mas huli ang selyo, mas mataas ang kalidad ng mga espiritual na bagay na kailangan, at talagang imposibleng walang pera. Dumating ang gabi. Napakatahimik ng dormitory area ng mga working study students. Binuksan ni Exi ang kanyang mga mata at sinulyapan si Tang Wulan sa kama sa tabi niya. Si Tang Wulan ay naglilinang. Sa ilalim ng operasyon ng kanyang soul power, isang layer ng malakas na dugo at enerhiya ang pumuno sa kanyang katawan, na isa ring malakas na sigla. Ang paglilinang kasama si Tang Wulan ay palaging nagdudulot sa kanya ng kasiyahan. Ang kanyang sariling paglilinang ay halatang mas mataas kaysa kay Tang Wulan, ngunit sa kanya, hindi ako kailanman nakakaramdam ng kalamangan. Lumulutang mula sa kama, nang hindi iniistorbo si Tang Wulan, o iniistorbo ang dalawang babae sa kabilang panig ng kurtina, umalis si Exi sa dormitoryo. Malamig ang simoy ng hangin sa gabi, umiihip sa katawan, hindi masabi na komportable. Itinaas ni Exi ang kanyang ulo upang tumingin sa langit, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagpupursige. Sa nakalipas na 2 araw, nag-transform siya. Matapos ang pagtatasa ng pinuno ng squad noong araw na iyon, nagkaroon siya ng mas malalim na pag-unawa sa kanyang sarili. Pagdating niya sa Shrek, nakita niya talaga kung gaano kalakas ang malakas sa mga kasamahan niya. Noong nasa Donghai Academy siya, isa siyang ganap na henyo. Sa oras na iyon, talagang naunawaan niya na bagaman malakas si Tang Wulan, siya sa bisa ng bilis, maaaring hindi siya matalo sa kanya.
Ngunit ang pag-unlad ni Tang Wulan ay napakabilis. Sa simula, hindi siya kumbinsido. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang kanyang lakas ay patuloy na bumuti, nagiging mas malakas na hakbang-hakbang. Ang kanyang nakakatakot na kapangyarihan, puno ng mapanirang Golden Dragon Claws, kaakibat ng tulong ng natatanging pagkatuto ng Tang Sect, higit na siya sa kanyang sarili sa mga tuntunin ng komprehensibong lakas. Higit sa lahat, in terms of fighting spirit, lagi siyang mababa sa kanya. Hindi maiwasan ni Xie na humanga sa kanyang pananaw sa pangkalahatang sitwasyon. Ang mga salita ni Kay Lao ang simula ng paggising kay Xie. Bilang isa sa pinakamakapangyarihang genre ng Tang Sect, nawala ang mga yapak ng multo at anino. Sa kanila, ito ay malalim, ngunit siya lamang ang unang nasilip ang daan. Ang mga Dual One clone, lalo na ang Shadow Dragon clone ay hindi pa rin nakikita. Matapos makinig sa payo ni Kay Lao, napagtanto ni Xie na hindi pa niya nagagamit ang kanyang mga pakinabang. Ano ang pinagkaiba? Ito ay may kontrol, at hindi pa rin ito sapat na masipag. Pagkatapos ay sinimulan niyang subukang gamitin ang Ghost Trail sa Doppelganger State, simula sa isang Doppelganger, at sigurado, sa labanan para sa squad leader, nakakuha siya ng magagandang resulta. Sa isang kalaban at dalawa, isa na itong kahangahangang tagumpay sa Shrek Academy, at kaharap niya ang dalawang uri ng control na master ng espiritu. Gayunpaman, nang matapos ang laban sa promosyon, natural na tinanong siya ni Shen Yi at Xu Xiaoyan kung isusuko nila ang kanilang mga posisyon bilang monitor. Bagamat pinili niyang sumuko, willing ba talaga siya? Bakit tinatanong ni Teacher Shen Yan? Hindi kasi ako malakas eh. Ito ay hindi mapag-aalinlanganan, kahit siya ay walang tiwala. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Xie ang pagkaim ng kanyang mga kamao. Ngunit sa labanan sa araw na iyon, may isa pang bagay na nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya. Yan ang sariling martial arts fusion skill ni Wuxi Duo. Ang kambal na espiritu, siya rin, bagaman hindi siya tunay na kambal na espiritu, ang dalawang espiritu ay dapat na i-upgrade ng magkasama, ngunit iyon ay may mga pakinabang din. Ang Light Dragon Dagger at ang Shadow Dragon Dagger ay dalawang espiritu na malapit na magkaugnay. Ang mga tao ay maaaring magkaroon ng martial spirit fusion skills, bakit ako hindi? Ito ang ideya na lumitaw sa isip ni Xie sa oras na iyon. Sa kanyang cultivation base, kasama ang kambal na martial spirit na mga katangian, kung kaya rin niyang taglayin ang sarili niyang martial spirit fusion skills, naniniwala siya na tiyak na magagawa niya ang listahan ng mga batang henyo. Sa makatuwid, pinag-iisipan niya ang isyong ito sa mga araw na ito, at nagsusumikap siya sa direksyong ito habang nagsasanay, ngunit hindi siya nakahanap ng paraan. Nagmuni-muni lang ako at hindi makapag-meditate, kaya napagdesisyonan kong lumabas para mamasyal. Umiihip ang hangin sa gabi at nakakapresko at kaaya-aya, na dahilan kung bakit pansamantalang isinantabi ni Xie ang mga masalimuot na iniisip. Kung hindi ito gumana, kailangan talaga niyang hilingin kay Teacher Wu na makita kung may paraan para mahanap ni Teacher Wu ang direksyon ng paglinang ng kanyang sariling martial arts fusion skills. Habang nag-iisip tungkol dito, gumala-gala si Xie sa lugar ng dormitoryo at naglakad palabas, na mas komportable sa kanyang puso. Habang naglalakad siya ay bigla niyang nakita na bukas ang ilaw sa isang dormitoryo sa harapan niya. Ha, wala bang nakatira doon? Bakit nakabukas ang ilaw? Namilog ang mga mata ni Xie, may magnanakaw ba? Sa isang magaan na hakbang sa ilalim ng kanyang mga paa, siya ay tahimik na nawala sa anino sa ilalim ng mga ambi sa tabi niya, at mabilis na sumandal patungo sa maliwanag na silid. Hindi nagtagal, pumunta ako sa kwarto at sumandal sa bintana para tingnan ang kwarto. Bukas ang mga ilaw sa silid, ngunit ang mga kurtina ay nakaguhit sa mga bintana, at hindi mo makita kung ano ang nasa loob. Malabo, narinig ni Xie ang tila tunog ng tubig. Tahimik na lumitaw ang Shadow Dragon Dagger sa kanyang pagkakahawak. Ang Shadow Dragon Dagger ay hindi lamang maaaring maging invisible, ngunit maaari ring pigilan ang sarili nitong hininga at isagawa ang tahimik nitong mga katangian. Ang punyal ay dahan-daang dumukwang sa bintana, itinaas ang bolt ng bintana, at pagkatapos ay marahang itinaas ang manipis na kurtina na orihinal na tumatakip sa bintana. Sa sumunod na sandali, nanlaki ang mga mata ni Xie. Lumaki din ang kanyang bibig, at siya ay tulala. Sa silid, may isang puting figure na nakatayo na may mahabang maitim na pulang buhok na nakatabing sa likod ng kanyang ulo. Siya ay walang kapintasan at naghuhugos ng kanyang katawan gamit ang isang tuwalya na isinawsaw sa tubig sa palanggana. Mula sa posisyon ni Xie, isang gilid lang ang makikita, ngunit kitang-kita ang magandang arko ng katawan ng dalaga. Hindi ba ito, siya? Bagamat sa gilid na mukha lang ang makikita, nakilala ni Xie sa isang sulyap na ang babaeng ito na naghuhugos ng katawan sa kwarto ay ang parehong waitress na nakita nila sa Shrek City Drink Bar. Noong panahong iyon, ipinakita ng waitress na ang makapangyarihang martial spirit ng Fallen Angel ay may salungatan kay Le Zengguo. Ngunit, paano siya narito? Work-study student daw siya that day, bakit nasa work-study dormitory talaga siya ngayon? 13 taong gulang si Xie. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang katawan ng opposite sex. Na may pulang mukha at mapupulang tainga, hindi niya namamalayang nakalunok siya ng isang subo ng likido.
WHO. Isang malakas na sigaw ang umalingaw mula sa silid. Kaagad pagkatapos, isang itim na ambon ang sumabog mula sa silid. Hindi maganda. Bulong ni Exie sa kanyang puso, at ang kanyang katawan ay lumipad ng baligtad, at malapit na siyang tumakbo palapit sa anino. Ngunit sa sandaling ito, bigla niyang natuklasan na ang mundo sa paligid ng kanyang katawan ay naging ganap na itim, at isang aura na puno ng galit at marahas na aura ay biglang sumabog. Bang! Nabasag ang bintana, at isang figure ang dumating sa kanyang likuran sa isang iglap, ngunit ang napakabilis na bilis ni Exie ay hindi magagamit sa oras na ito. Naramdaman na lang niya na maputik ang mundo sa paligid ng kanyang katawan, parang nahuli sa latian. Katulad, paanong hindi ako aalis? Sa desperasyon, nakatalikod lang siya at nailabas ang Light Dragon Dagger. Dang! Sa malutong na tunog, isang malakas na puwersa ang dumating, at ang katawan ni Exie ay lumipad palabas. Bumagsak ang pulang buhok na babae sa lupa, ang kanyang magandang mukha ay namula, at ang kanyang magagandang mata ay puno ng takot. Sa oras na ito ay naisuot na niya ang kanyang mga damit, na siyang uniforme ng paaralan ng Shrek Academy. Nang makita si Exie na nagulat sa sarili, sumigaw siya ng galit, asshole. Sa isang paghampas ng kanyang kanang kamay sa kanyang harapan, ang singsing ng espiritu sa ilalim ng kanyang mga paa ay kumikislap, at isang lila itim na mahabang espada ang lumitaw sa kanyang harapan. Ito ang kanyang pangalawang singsing na espiritu na lumiwanag, at itinaas niya ang kanyang kamay upang hawakan ang mahabang espada, ang kanyang aura ay tumaas, matalim, madilim, malapot, at nakakatakot, at sabay na lumipat patungo sa maraming estado ni Exie. Ang mukha ni Exie ay namangha. Kahit na dalawa lang ang singsing ng kalaban, malinaw niyang naramdaman na ang soul power cultivation base ng kalaban ay halatang mas malakas kaysa sa kanya. Sa madilim na putik na espasyong iyon, mayroon pa siyang nararamdaman na hindi niya kayang pigilan. Kasabay ng pagsilip sa paliligo ng ibang tao ay naliligaw na siya at ilang sandali pa ay hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kawalan. Ayaw hulaan ng babaeng may pulang buhok kung ano ang iniisip niya, kumislap siya bago lumapit kay Exie, at ang mahabang espada sa kamay niya ay diretsyong naputol. Ang purple-black long sword ay nagdala ng 3-foot purple-black sword na liwanag pababa mula sa langit. Sa sandaling iyon, tila narinig ni Exie ang pag-ungol ng hindi mabilang na mga multo at lobo, at parang kinukunan ng larawan ang kanyang kaluluwa. Hindi lang iyon, mas lumakas ang malagkit na maputik na pakiramdam. Gusto niya akong patayin. Labis na naramdaman ni Exie ang nakakatakot na pagpaslang na hangarin na nagmamadaling lumabas sa kalaban. Sa gulat ay muli ring pinakawala ng Shadow Dragon Dagger, isang pares ng dagger ang salit-salit sa kanyang harapan, umikot ang kanyang katawan, Sangyong Storm. Ang kanyang buong pagkatao ay umiikot na parang pangitaas, at ang espiritong kapangyarihan ng Light Dragon Dagger at Shadow Dragon Dagger ay sabay na lumabas. Bagamat hindi siya tunay na kambal na espiritu, ginagawa pa rin ng dalawang espiritu na mas malakas ang kanyang espiritong kapangyarihan kaysa sa parehong level na Spirit Master. Ngunit sa oras na ito, ang mga kalamangan na ito ay tila walang kabuluhan, boom! Sa gitna ng dagindong, ang buong Sangyong Storm ay nabasag at lumipad palabas ng makapangyarihang espada na iyon, at umikot si Exie at tumama sa dingding ng isang dormitoryo 5 metro ang layo. Ang mga mata ng pulang buhok na batang babae ay napuno ng layuning pumatay, at ipagpatuloy niya ang paghabol sa kanya na may hawak na mahabang espada sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, biglang lumiwanag ang buong dormitory area ng mga work-study students, isang grupo ng gininto ang liwanag na nagniningning na parang araw, at isang mapagmataas na boses ang tumunog, haha, hindi ko inaasahan na nandito ako, pumapatay ng mga estudyante sa kalagitnaan ng gabi, nakikita ko kayo. Ano pa ang masasabi ko sa pagkakataong ito? Isang malakas na hininga ng liwanag ang bumaba mula sa langit, na winalis ang makapal na madilim na enerhiya sa hangin, at isang figure na may puting pakpak ang kumalat mula sa langit, na humaharang sa katawan ni Exie. Ito ay Lezengyo na kahanga-hanga. Tinitigan ni Lezengyo ang pulang buhok na may nakakapasong mga mata, nakikita ko kung saan ka tumatakbo sa oras na ito. Malamig na tumingin sa kanya ang babaeng pula ang buhok, umalis ka na. Ang kanyang boses ay nakalulugod sa pandinig, ngunit ang layunin ng pagpatay ay hindi nabawasan. Malamig na bamantong hininga si Lezengyo, inilantad nito ang kalikasan ng iyong Evil Soul Master. Fallen Angels, walang magagandang bagay. Hayaan akong maglakad sa langit ngayon at tanggapin ka. Habang nagsasalita, nagniningning ang pangalawang espiritong singsing sa kanyang katawan, at nang itaas niya ang kanyang kamay, ipinanganak ang banal na espada ng liwanag. Ang gininto ang mahabang espada ay lubos na kabaligtaran sa lila itim na mahabang espada na nasa kamay ng babaeng pulang buhok. Tinitigan ng babaeng may pulang buhok si Lezengyo na may malalim na mga mata, sa tingin mo ba talaga natatakot ako sa iyo? Isang kakaibang eksena ang lumitaw. Kabilang sa orihinal na 2 purple spirit ring, ang ibabang isa ay kumislap muli ng liwanag, sa hindi inaasahang pagkakataon. Isang purple spirit ring ang pinaghiwalay at naging purple na 3 singsing. Kasabay nito ay ang pagtaas din ng aura ng pulang buhok.
Ang mga mata ni Lezengyo ay naging alerto, ang kanyang mga pakpak ay pumapalpak sa kanyang likuran, na sumisipsip ng mga molekula ng liwanag na enerhiya sa hangin. Napagtanto niya sa oras na ito na ang kabilang partido ay nagtataglay ng kakayahan ng espiritu na katulad ng simulation na maaaring magtago ng kanyang sariling paglilinang. Kung ito ay araw, siya na nagtataglay ng sagradong kaluluwang martial ng anghel ay magkakaroon ng ganap na kumpiyansa na manalo sa kalaban, ngunit ngayon ay gabi na, at ang cultivation base ng kalaban ay wala sa ibaba niya. Ang gabi ay walang alinlangan na angkop para sa madilim na katangian ng mga Spirit Master upang labanan. Sa sandaling ito, sa kabilang panig, tatlong figure ang dumating, ito ay sina Tang Wulan, Guyu at Shu Xiaoyan. Nakita ni Tang Wulan si Xi na nahihirapang tumayo mula sa lupa sa isang sulyap. Agad siyang sumugod kay Xi at hinarangan ito. Anong problema? Tanong ni Tang Wulan sa malalim na boses. Bago pa makasagot si Xi, sumugod si Lezengyo at sinabing, hindi mo ba nakikita? Ang fallen angel na evil spirit master ay pumasok sa kolehiyo sa gabi at sinubukang salakayin ang ating mga work student. Tang Wulan, ano pa ang hinihintay mo? Sabihin sa akin na sama-sama natin siyang ibinaba at ipinadala sa college's academic affairs office para sa hustisya. Medyo madilim ang mukha ni Tang Wulan, dahil nakita niya iyon, salamat sa dugong umaagos mula sa gilid ng kanyang bibig, halatang nasugatan siya. Saktan ang kanyang kasama. Hindi mapapatawad. Nakilala rin niya ang babaeng may pulang buhok sa oras na ito, lumakad ng mabagal upang tumabi kay Lezengyo, at sa kabilang banda, umakyat din si Guyu. Nanatili si Shu Xiaoyan sa tabi ni Xi at direktang pinakawala ng kanyang martial soul. Gabi na ngayon, bagay na bagay sa kanya ang maglaro, may ilaw ng bituin sa langit, bumagsak ang nakakasilaw na liwanag, durog na yelo ang star wheel. Sa pagharap sa apat na working students, walang kaduwagan ang ibig sabihin ng babaeng pulang buhok. Ang mahabang espada sa kanyang kamay ay nakaturo kay Xi, papatayin kita. Habang nagsasalita, ang pangatlong espiritong singsing sa ilalim ng kanyang mga paa ay lumiwanag at niyanig ang kanyang katawan, tulad ng isang palaso, dumiretso sa direksyon ni Xi. Dahil nasa himpapawid, ang mga pakpak sa likod niya ay naging ganap na madilim na lila. Sa ilalim ng rendering ng ikatlong singsing ng espiritu, tila siya ay naging bahagi ng madilim na mundo. Ang banal na liwanag ay sumisikat. Ang unang spirit ring ni Lezengyo ay nagniningning, at ang nakasisilaw na banal na liwanag ay sumabog na ang kanyang katawan ng sentro. Sa ilalim ng nagniningning na liwanag ng banal na liwanag, malinaw na nakikita ni Tang Wulan na ang katawan ng pulang buhok na batang babae ay naglabas ng isang serye ng mga after images, at bawat isa sa kanila ay napaka-solid, na nagparamdam sa mga tao na hindi makakita ng malinaw. Ang mas nakakatakot ay ang mga pagbabago-bago ng enerhiya na naipon sa kanyang katawan ay napakalakas at puno ng matalim na enerhiya. At walang depensa, si Xi lang ang target. Anong kaaway ito? Anuman ang kanyang sariling kaligtasan, sasalakayin niya si Xi. Ang ikatlong singsing ng espiritu sa katawan ni Lezengyo ay lumiwanag din, at ang magaan na banal na espada sa kanyang kamay ay nakaturo sa babaeng may pulang buhok, light, judgment. Isang malaking sinag ng liwanag ang bumaba mula sa langit at dumiretso pababa. Kung ipipilit ng babaeng may pulang buhok na salakayin si Xi, tiyak na tatamaan siya ng malakas na liwanag ng paghatol na ito. Binaril din ni Tang Wulan, at gusto ng kabilang partido na patayin si Xi. Paanong hindi siya magagalit? Tinatakpan ng gintong kaliski sa kanang kamay, tinapik ng palad, at hinarang. Ito ang akademya, kaya pinanatili niya ang kanyang mga kamay, kung hindi, ang kuha ay ang Golden Dragon Claw. Ngunit gayunpaman, sa kanyang kamanghamanghang kapangyarihan, kahit na isang piraso ng pambihirang metal ay binaril, malamang na ito ay mapunit. Sa isang flash ng silver light kay Guyu, narating niya ang gilid ni Xi, at ang mga ice cone ay namuo sa kanyang mga kamay. Itinuro ni Shu Xiaoyan ang star wheel ice stick, at isang star wheel ang lumitaw sa lupa mula sa manipis na hangin. Paikot-ikot na kadena ng gulong ng bituin. Ganap na itinatag. Halos isang kislap lang ng gininto ang liwanag, ang babaeng pulang buhok ay unang hinayla pababa ng kadena ng star wheel. Gaano man kalakas ang kanyang pag-atake, mananatili pa rin siya sa isang segundo sa harap ng ganap na bisa ng star wheel chain. Dito pinakamaganda si Shu Xiaoyan. Noon, nagambala si Wu Zhangkong ng kanyang mga kasanayan sa kaluluwa, at nagdusa ng kaunting pagkawala. Si Shu Xiaoyan sa gabi ay talagang nakakatakot. Ang liwanag ng paghatol pagkatapos ay nahulog. Hindi maiiwasan ang babaeng mapula ang buhok na hawak ng star wheel chain. Huwag mo siyang sasaktan. Biglang bulalas ni Xi. Ang palad ng kamay ni Tang Wulan, ang kono ng yelo na ilalabas ni Guyu, ay sabay na tumigil. Ngunit bumagsak pa rin ang liwanag ng paghatol. Boom! Sa loob ng 5 metro ang diametro, sila ay ganap na natatakpan ng liwanag ng paghatol, at ang malakas na epekto ay naging dahilan upang ang apat na tao ni Tang Wulan ay hindi matatag at umatras. Ang napakalakas na Sacred Angel Martial Soul, ang lakas ng suntok na ito, kahit na hindi nito kayang pantayan ang Nether White Tiger ni Wu Ziduo, ay halos pareho. At sa pagtingin sa hitsura ni Lezengyo, halatang may natitira pang kapangyarihan.
Siya lang ang may pangatlong ring cultivation base. Nasunog ang lupa at ang lugar na tinamaan ng pambobomba ay naging malalim na hukay. Ikaw, sigaw ni Exi, at sumugod sa malalim na butas. Ngunit sa sandaling ito, isang lila-itim na liwanag ang agad na kumislap. Exi, mag-ingat ka. Sumigaw si Tanghulan, at ang katawan ni Exi na nagmamadali ay biglang tumigil, at biglang napaatras. Ito si Tanghulan, maalalahanin. Pagdating niya rito, tahimik niyang binalot ang ilang asol na pilak na damo sa baywang ng kanyang mga kaibigan. Oo naman, ang buhay ni Exi ay nailigtas sa kritikal na sandaling ito. Dumaan pa rin ang purple black light sa harap ni Exi. Dahil sa paghila ni Tanghulan, hindi naputol ng purple black light ang kanyang katawan, ngunit nag-iwan lamang ng mahigit isang talampakan sa harapan niya. Mga gulong sugat. Exi. Nagliwanag ang dugo, at mabilis na sumugod si Tanghulan. Sa dagandong, hindi na niya napigilan ang kanyang mga kamay, ang gintong dragon ay marahas na kumakayod, at kasabay nito ang madilim na gintong liwanag ay kumislap, direktang ginamit ang kanyang pinakamalakas na atake, ang gininto ang dragon na nakakatakot na mga kuko. Gustong patayin ng kabilang partido si Exi. Pinigilan sila ni Exi sa pag-atake sa kanya, ngunit sa halip ay inatake siya nito. Kung hindi nahuli ni Tanghulan si Exi sa oras para sa espadang ito, maaaring namatay na si Exi. Ito ay hindi isang plataporma para sa pag-akyat, hindi isang ilusyon na espasyo. Kapag nahati sa kalahati, 10 Exi ay hindi na nakaligtas. Ang nakakatakot na mga kuko ng gintong dragon ay nahati sa malalim na hukay, at sa malalim na hukay na iyon, ang orihinal na pulang buhok na figure ay biglang lumaki, at ang malupit na agos ng hangin ay sumabog, at ang lupa ay nabasag sa gitna ng matinding dagandong. Ang orihinal na 5 metrong diametro na malalim na hukay ay direktang lumawak hanggang 10 metro, at kasabay nito ay nabasag ang nanginginig na nakapaligid na salamin sa silid ng dormitoryo. Makikita kung gaano kalakas ang suntok na ito. Si Lezengyo, na naglabas ng liwanag ng pagsubok, ay hindi napigil ang ibuka ang kanyang bibig nang bahagya nang makita ang eksenang ito. Sa kanyang mga mata, si Tanghulan ay isang freshman pa lamang, at pinakamahusay na isang freshman na mahusay sa panday. Nakapasok siya sa Shrek Academy dahil sa kakayahan niyang magpanday. End of this chapter. For more videos, please like, share and subscribe.